You went to Carla Estrada's house because Oh my may God. something kayo ni Daniel Padilla. You have a boyfriend na currently politician now at nakuhanan kayo ng picture sa airport. I am Barbie, and welcome to my world, my not so Barbie world. Hey mga Vs! So, we're back again with another vlog. And for today's vlog, we're gonna be talking about the rumors about me. And syempre, kasi hindi ko napatulan lahat ng chismis ni Sian Gaza. No, thank you. So, dito natin sasagutin lahat ng mga naging chismis about me simula December hanggang June. Hanggang June. So, dahil dito walang perfect pero ganda lang, sasagutin na natin yan. Okay, so itong mga rumors about me, sasagutin ko lang with the truth, nothing but the truth. Let's go! Mistress ka ng isang politician? Oh my God. Sino? Sana wala akong mga bayarin dito sa bahay. Mistress, actually, feeling ko naman, as an artista, hindi mo talaga may iwasan na masabihan ka na kapit ka ni ganito, ganyan, na yung mga sugar daddy, ganito, ganyan. Actually, nung nagtanduay ako, simula nung nag-calendar girl ako for tanduay, ang dami talaga nagsasabi sa akin na, oy, gusto ka daw maka-dinner ni ganito, ganyan. Gusto ka daw, ilabas, dalhin sa ibang bansa, shopping, ganyan. Pero, for me, no talaga. As in, parang, okay, hindi kasi ako yung super materialistic na tao na mabibili ako ng ganitong gamit, ng mamahalin, ng pera. Parang mas masarap sa feeling kapag pinag-iipunan mo kung ano yung meron ka ngayon. Parang ang sarap na pinaghihirapan mo kasi mas lalo mong gugustuhin. Feeling ko kasi if madali ko makukuha yung mga bagay, parang tatama rin ako sa life. Parang ganon. And factor din na probinsyana yung mama ko. So, parang nakakahiya if gagawin ko yun. Yung family ko, lumaki sa probinsya sila lahat. So, medyo conservative. Like, even pag may mga kissing scenes ako, hindi nila masyadong pinapanood. So, hindi ako kabit. Bakit ba lagi niyo akong ginagawang kabit ng mga tao? You're the GF of Sandro Marcos. Sandro Marcos. That's not true. Kami ni Sandro, naging friends kami way back, as in matagal na, super tagal na, and even before pa na nanalo si Sandro and si President Bongbong, magkaibigan na talaga kami. Tsaka wala ever nangyari na something romantic between us. Like, super close kaming friends lang talaga. You went to Carla Estrada's house because Oh my may God. something kayo ni Daniel Padilla. Okay, ngayon ko lang ata sasagutin to kasi nanahimik talaga ako eh. As in, nung time na yon, nung nangyari yung chismis na yon, syempre nahiya ako unang-una kay Kath. Kasi anong iisipin niya, ganito, ganyan. Pero kasi ako po, pumunta ako ng bahay ni Tita Carla kasi first, kaibigan ko si Tita Carla. And si Maggie kaibigan ko rin. And nung pumunta ako doon, sobrang kaka-break lang namin actually ni Diego noon. And ang mga kaibigan ko talaga na pinupuntahan, si Ate Ara, ayun, isa din si Tita Carla. So pumunta ako kay Tita Carla kasi wala si Mama dito. So ayoko kasi na pagkaka-break ko lang, emotional ako, pupunta ako ng gimikan, iinom, hindi ganon. Parang lalapit ako dun sa parang mom talaga mag-advise. And para fair yung advice, si Tita Carla kasi, kakilala niya rin si Diego, parang anak-anakan niya rin si Diego. So pumunta ako doon na wala nga si DJ doon. Wala si Daniel doon. Ang nandun lang si Tita Carla, ibang family ni Tita Carla, si Maggie. Nandun din yung Bex Battalion. So for me, parang talaga ba kung may gagawin akong masama, nandun yung Bex Battalion, parang nasa vlog pa ako, ang bobo ko naman. So walang truth yon. And nire-respeto ko yung kung ano yung meron si Kath and DJ, and sa lahat naman ng couples, nire-respect ko yun. DJ comforted you and hugged you while you were crying over Diego. Saan
No, not true. Hindi. Actually, wala lang akong ma-explain kasi ngayon ko lang din, di ba? Ngayon ko lang nalaman yung about this chismis. Pero hindi. Totoo. Oh, may Nahuli pang-8 pa. kayo na nag-check-in sa hotel ni Sian Lim. Di pa rin tayo tapos. Ang dami pala nangyari sa akin. Well, yun. Si Yan Lim, sa Davao yun. Nasa Davao kami. And may racket kami doon. Ang nangyari noon. Nag-explain ko na ata to sa unang vlog ko. Pero yun, sasabihin ko lang ulit na may racket kami noon. And syempre, isang hotel lang para madaling pumunta dun sa event mismo. So, siguro if sasabihin mo nag-check-in kami ng hotel, oo, naka-check-in talaga kami ng isang hotel. Pero that doesn't mean na isang kwarto kami. Tsaka, ang bobo naman namin, nagpa-picture talaga. So, ayun. You and JM Guzman were only fubus. Uy, grabe, hindi naman fubu. May emotions naman yun. Tsaka wala naman nangyari sa... Joke lang. Hindi. No, it wasn't just fubu. Like, ako syempre nilove ko talaga si M. As in, minahal ko. Di ba nga, sabi ko sa recent vlog ko na kahit hindi ex, minahal pa rin talaga. Hindi kami fubu. May emotions yun. Like, minahal talaga. Maldita ka daw kaya may mga nakakaaway ka sa girlfriends. Well, to be fair, to be honest, may kamalditahan talaga ako. Like, very straightforward ako. Pero hindi ako yung tao na maldita na nang-aapak ng tao, na nanglalait ng tao. Like, very straight. Siguro, hindi naman maldita, but straightforward ako. Even sa mga kaibigan ko, if may hindi ako gusto na ginagawa nila about themselves, na naapektuhan yung life nila, diretso talaga sasabihin ko. Or if may tao akong hindi gusto, kunyari, lalabas kami ng mga kaibigan ko, tapos may isang tao na hindi ako gusto, parang hindi ko na lang pipiliin na pumunta. Parang hindi ko gets, pero hindi ko kayang ma-enjoy yung party or yung place na may isang tao na hindi ako komportable. I think very big sa akin na anywhere I go or kung sino yung mga kasama ko, yung masaya talaga ako. Last rumor. Oh. You have a boyfriend na currently politician now at nakuhanan kayo ng picture sa airport. Well, hindi siya boyfriend, okay? Pero, lumabas kami a couple of times and he's a very good man. Came from a very good family, like sobrang bait ng family niya. But, hindi ko siya boyfriend. Ang hirap! Hindi ko po siya boyfriend. Pero, palagi kaming nagkakasama as a group. Sobrang hindi ko kaya mag-like. Okay na yan. Bahala na kayong mamula kung ano meron sa amin. Okay, guys. Maraming salamat. Thank you so much for watching. And sana na-answer ko naman ng katotohanan yung lahat ng questions, lahat ng rumors about me. And ayun, syempre, if you guys have any request pa, challenges, kahit ano pa yan, kung kaya ko, gagawin ko. Comment down below if you have requests, kung anong gusto nyong gawin ko, mga collabs, try natin silang kausapin. And yun, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel!